Narito po ang News TV Quick Response Team sa Barangay Tabon 1 dito po sa Kawit, Cavite, kung saan isang lalaki ang nag-amok at walang habas na namaril ng kanyang mga nakasalubong. 7 po ang patay, kabilang ang ilang bata. Napatay rin ng mga pulis ang suspect. Dito po sa kinatatayuan ko ay sinasabing nagsimula ang pamamaril ng suspect na nakilalang si Ronald Bae. Dito po ay binaril niya yung isang babae na nakilalang si Maricel Pahal, habang ito po ay naglalaba doon sa harapan mismo ng kanilang tahanan. At matapos po niyang barilin itong si Maricel Pahal ay lumakad siya dito at pumunta siya doon pa sa mga bahayan doon kung saan ay kasama naman po sa mga nabaril ang 3 bata at isa nga po rito ay namatay. At pagkatapos dyan ay may lumakad po muli pabalik ang suspect para gawin pa ang pamamaril sa ilang tao na nakasalubong niya dito po sa bahagi ito ng Barangay Tabon 1 dito po sa Kawit, Cavite. Palaisipan po ang motibo sa pag-aamok at walang habas na pamamaril ng suspect. Pinaghahanap naman ngayon ang isa pa niyang kasama. Narito ang report ni Dante Perelio. Inaalam pa sa ngayon kung bakit napalabas ng bahay at walang habas na namaril si Ronald Bae sa Barangay Tabon sa Kawit, Cavite. Kasama raw ng gunman ng isa pang tauhan. Ayon sa inisyal na investigasyon, kalibre 45 ang ipinutok ni Bae sa bawat makasalubong sa kanyang dinaanan. Duguan ang harapan ng isang bahay na ito. Nagkalat din ang dugo at mga basyo ng bala sa kalsada. 7 ang kumpirmadong patay, kabilang ang 2 bata na idineklarang dead on arrival sa ospital. 9 na iba pa ang sugatan. Si Bae, patay rin nang makaengkwentro ang mga pulis, habang nakatakas naman ang kanyang kasama. Kagabi nag-inom daw yan, tapos kaninang umaga nung naglakad na, nagsimula ng mamutok. Mabait naman tao rin niya, kaya lang siguro nagkaroon ng problema sa pamilya, kaya nagkaganon. Sinalakay rin ng mga otoridad ang bahay ng gunman para tingnan kung may iba pang baril na itinatago roon, pero panay gamit na lang daw ang naiwan. Napag-alamang dati ring tumakbong barangay captain sa lugar si Bae pero natalo. Kinundi na naman ng Malacanang ang pamamaril sa Cavite, lalo't may mga nadamay na bata. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Dante Perelio, GMA News. Dito po sa Barangay Tabon 1 sa Kawit, Cavite, dito sa kinatatayuan ko, sinasabi pong nagsimula ang pamamaril nitong suspect na si Ronald Bae. Binal niya po yung isang babae naglalaba dito na nakilalang si Maricel Pahal. Pagkatapos niyang barilin ay naglakad po siya dito sa ali na ito at pumunta siya doon sa mga bahay po doon kung saan ay doon binaril naman niya sa loob ng kanilang bahay ang magkakapatid na Kaimol. At doon nga po ay namatay ang isang 7 taong gulang na bata. At matapos ang pamamaril niya doon ay bumalik po siya dito at naglakad muli siya papunta po doon sa kung saan ay doon naman yung kanilang bahay. So medyo mga 50 metro ang nilakad niya mula po doon sa unang lugar na pinamarilan niya at dumiretso po siya dito ang suspect. Doon po sa lugar na yon, makikita po ninyo, meron pong bahay dyan na kulay green. Ito po yung mismong bahay po nung suspect na sinasabi po na mga 2 taon na po siyang wala dito. Umalis po siya noong 2010, matapos na siya po ay kumandidato bilang kapitan dito sa barangay ito, pero hindi po siya nanalo. So dito po yung kanilang bahay, yung kulay green na to. Pero 2010 pa nga po siya wala dito sa bahay nito. So kanina pagkagaling niya, yun hong katapat na bahay niya, meron pong isang aso dito na sinasabi po ng mga nakausap natin, medyo kumahol po yung aso, so pati po yung aso ay binaril. Merong isang tao dito na kinilalang si Alberto Hernandez na dumungaw naman po mula doon sa kanyang ikalawang palapag na bahay. Nakikita po ninyo doon, meron pong tama ng bala, ng barel, dumungo po doon ng tao, itong si Alberto Hernandez, at tinamaan po siya sa kanyang dibdib na naging dahilan din naman po ng kanyang pagkamatay. At pagkatapos niyan ay lumakad pa ho uli dito yung suspect, diniretso ho niya to kung saan doon naman po sa may dulo nito, sa pinakadulo nito ay yung isang apartment naman po kung saan ay napatay naman po at binaril din niya yung yung mag-ina na nasa loob po mismo ng kanilang tahanan. So mula ho dito ay medyo malayo-layo pa rin po talaga yung nilakad niya bago siya nakalabas doon sa mismong palengke dito sa Barangay Tabon 1 kung saan sinasabing doon po binaril naman yung ilan pang mga biktima dahil 7 nga po ang nasawi dito at 8 yung suspect. Kung mapapansin po ninyo, meron po ditong sinelas. Ito po yung
sinelas ng suspect dahil dito na po sila nagpang-abot ng mga pulis na nagresponde at nakapagpalitan po siya ng putok sa mga pulis, kaya po yun ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dito na po bumagsak yung suspect. At kung mapapansin din po ninyo dito sa itaas na to, mayroon po mga ilang pa siya mga tarpaulin. Yan po yung si Ronald Bae na tumakbo nga po bilang kapitan ng barangay dito sa Barangay Tabon 1 noong 2010. So, hindi po masabi ng mga nakausap natin dito kung gaano katagal ang nangyaring pamamaril dahil nga po nakapaglakad pa siya papunta doon sa palengke. At yung mula po dito sa ating kinatatayo, medyo may kalayuan din po yung palengke. Actually, bago pa kayo makalabas dito sa kalsada, ilang iskinita po yung dadaanan ninyo bago kayo makalabas doon sa kalsada, patungo ho doon sa pinakapalengke nitong Barangay Tabon 1. So sa mga oras nito, makakausap naman ho natin si Superintendent Dionisio Borromeo. Siya po ang Deputy Provincial Director for Administration ng Kawit Cavite Police. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Susan. Okay, doon po sa investigasyon, alam ko tuloy-tuloy pa po yung investigasyon. Ano po yung lumalabas na motibo dito sa ginawang pamamaril po nitong suspect? Ang nakita nating motibo nito ay yung problema sa pamilya, yung sobrang pagkalasing at may na-recover tayong mga drug paraphernalia doon sa kanyang bahay pagkatapos ng insidente. Oo. Pero bago po ba ito nangyari, sir, yung pamamaril kaninang pasado alas 9 ng umaga, ano po ba yung mga natanggap ninyong report, mga nakalap ninyong impormasyon mula po dito sa mga residente dito? Ano po, itong suspect sinasabi 2 taon nang wala dito at mukhang bumalik lamang siya nitong makalipas ang bagong taon. Totoo yan, Susan. 2 taon na siyang hindi nakatira dito. Dumating lang siya nung isang gabi at pagdating na dito, nagkaroon ng inuman kagabi. At doon na sa inuman, tuloy-tuloy na sa kanyang pag-iinom. At yun nga, naging resulta na yung pamamaril. So mula doon sa pag-iinom niya, dumire-diretso na po hanggang sa nangyari na po yung kanina. Hanggang nangyari yung pamamaril kanina umaga. Pero sir, itong nung tinitingnan po natin, yung mga lugar na kung saan pinagbabaril ho niya yung mga biktima, hindi naman po magkakalapit, medyo magkakalayo din, at nakarating pa siya hanggang doon sa may palengke. Gaano ho ba tagal nakapagresponde ang pulis at umabot mula dito sa Barangay Tabon 1 hanggang doon sa may palengke, yung pamamaril po ng suspect? Nung na-receive ng pulis yung report na may namamaril dito, immediately nagresponde yung mga pulis natin. At nagkaroon kaagad ng kinumpront nila kaagad yung suspect at yun nga, nagkaroon ng palitan ng putok na kung saan nagresulta sa pagkapatay ng suspect. Mabilis yung ating responde. Ang problema nga lang, yung mga nakausap nating mga residente kanina, hindi kaagad nila na-report sa pulis dahil hindi daw sila makalabas at hindi nila alam kung anong gagawin. Nataranta sila. So, ang ibig niyo po sabihin, matagal lang nangyayari pero wala agad nakapag-report? Hindi ka agad nakapag-report sa pulis. Okay, pero nung matanggap po matanggap naman ng mga pulis natin, immediately nag-responde yung mga pulis natin. May sinasabi na kanina po, habang namamaril siya, meron daw po isang parang lalaki na nakaalalay dito sa suspect. Ano po ba ang meron tayong hinahanap na yung kanyang alalay, alias John Paul, na yun yung allegedly yun yung nagkakarga ng bala dun sa kanyang magazine. At meron din namang testimonya na sinasabing kaya niya sinusunod yung amo niya kasi tinututukan din siya ng baril. Kaya hinahanap natin yun para magbigay liwanag dito sa ginagawa nating investigasyon. Dahil nawala kanina, paano ho siya nakatakas? Nung dumating yung mga pulis, nagkaroon siya ng pagkakataon para kumawala dun sa suspect. At nung nagkaputukan nawala siyang bigla. Sir, lumalabas po dito na hindi lamang yung mga nakasalubong niya talaga ang kanyang binaril, bagkus may mga pinasok sa bahay, talagang sapilitan yung binuksan yung pinto para mabaril yung ilan sa mga biktima. Totoo yan, hindi lang yung mga nandito na nakita niya, kundi pati may hinahanap siyang tao na allegedly kumpare niya. At nung hindi niya makita, pinagbabaril yung mga anak ng taong hinahanap niya. Ganun po, yun po. Pero yun yung mga sinasabing nakainuman kagabi, may mga nakausap na ho ba kayo doon? O yung mga kamag-anak po nitong suspect, meron na kayong mga meron na tayong nakausap na kamag-anak, yung kanyang kapatid. Yun nga nagbigay sa atin ng impormasyon na 2 taon nang hindi umuwi dito itong suspect. So ngayon po, nasaan po yung katawan po nitong suspect? Ito ay nakalagak na sa puneraria sa may Imos at pagkatapos ma-autopsy
sila ay ibibigay na sa pamilya. So sa mga oras po, ilan po ang ating kumpirmadong bilang ng patay? Ayon sa report natin, meron ng 7 patay. Ito po yung mga biktima. Mga biktima, 2 rito ay bata at merong 9 na sugatan na naka-confine sa mga iba't ibang hospital dito sa Cavite. Okay. Maraming salamat. Yan po yung ating update kaugnay po nitong pangyayari. Salamat po Superintendent Dionisio Borromeo. Siya po yung Deputy Provincial Director for Administration ng Kawit Cavite Police.